Ang kwarto sa ilalim ng hagdan. Noong panahon ng mga lola natin, may mag-asawa na nakatira sa isang lumang bahay sa dulo ng kalsada, si Mang Densyo at Aling Seling. Tahimik silang mag-asawa, mahinain, walang kaaway sa kapitbahay. Pero may lihim silang hindi sinasabi sa sino man. Sa ilalim ng hagdan, may kwartong laging nakasara. Huwag mong buksan yan, laging paalala ni Mang Densyo kay Aling Seling. Para sa ating kaligtasan, Aling Seling ay sumusunod lang. Minsan lang niyang nakita ang loob ng kwarto, noong sila ay bagong lipat pa lang. Nakita niya ang isang malaking salamin, may mga tala na parang bituin, at isang aminggan na parang nagpapahiwatig ng kausap. Pero agad na isinara ni Mang Densyo ito, at hindi na muling binuksan. Taon ang lumipas. Ang bahay ay lalong lumalalim ang dating, madalas na may ingay na parang tahol ng hayop na hindi kilala, o bulong na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang mga kapitbahay ay nagtataka, pero dahil mahinay ng mag-asawa, hindi nila tinatanong. Isang gabi ng bagyo, ang pinto ng kwarto ay biglang bumukas ng walang dahilan. Naririnig ni Aling Seling ang boses na parang babae, na tumatawag sa pangalan niya, Seling. Halika rito. Nanginginig siyang lumakad papunta. Sa loob, ang salamin ay nagliwanag. At doon niya nakita, hindi siya ang totoo niyang sarili. Ang nakikita niya ay isang babae na maganda ngunit malungkot, na nakatali sa isang upuan, na tumitingin sa kanya na parang may hinihintay. Sinong ikaw? Tanong ni Aling Seling. Ako ang dating may-ari ng bahay, sagot ng babae sa salamin. Pinatay ako ng asawa ko dito. At ngayon, ikaw na ang pumalit sa akin. Biglang lumitaw si Mang Densyo sa likod niya. Ang mukha niya ay hindi na yung mahinay na kilala niya, may galit at lihim na nakatago. Hindi mo dapat binuksan yan, sabi niya, ngunit ang boses niya ay hindi na yung kanyang sarili. Doon naintindihan ni Aling Seling ang totoo. Ang lalaking kasama niya sa bahay ay hindi si Mang Densyo. Ang tunay na Mang Densyo ay patay na, pinatay ng multo ng dating may-ari ng bahay, na gustong hanap ng kapalit na mag-asawa na maninirahan sa kwarto sa ilalim ng hagdan. Ngunit si Aling Seling ay hindi natinag. Sa halip na matakot, tumingin siya sa salamin at sinabi, "Hindi ako papayag na maging ikaw. Ang pag-ibig ay hindi para sa paghahanap ng kapalit, kundi para sa pagpapalaya." Biglang nagdilim ang buong bahay. May ingay na parang pagbagsak ng lupa. Pagmulat ni Aling Seling ng mata, nakita niya ang sarili niya sa labas ng bahay, kasama ang tunay na Mang Densyo, na buhay pa, at nagpapasalamat sa kanya. Ang lumang bahay ay biglang nawala, at ang kwarto sa ilalim ng hagdan ay naging isang batis na nagtataglay ng liwanag. Mula noon, ang pwesto ng dating bahay ay naging isang lugar na pinupuntahan ng mga taong nangangailangan ng lakas. Kasi sabi ng mga matatanda, ang pinakamalakas na takot ay hindi yung nakikita mo, kundi yung lihim na nakatago sa mga mahinay na